Bilang kabanatang 27, ang mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay may mga anak na babae na sina Mala, Noe, Hogla, Milka at Tirza. Si Zelophehad ay anak ni Hefer at apo ni Gilead na anak ni Makir at apo ni Manase. Si Manase ay anak ni Jose. Ngayon nagpunta ang mga babaeng ito sa pintuan ng toldang tipanan at tumayo sa harapan ni na Moises, Eleazar, ng mga pinuno at ng buong kapulungan ng Israel. Sinabi ng mga babae, "Namatay ang aming ama roon sa ilang na walang anak na lalaki. Pero namatay siya hindi dahil sa tagasunod siya ni Kora na nagrebelde sa Panginoon, kundi dahil sa sarili niyang kasalanan. Dahil lang po ba sa walang anak na lalaki ang aming ama, mawawala na ang kanyang pangalan sa sambahayan ng Israel? Bigyan din ninyo kami ng lupa tulad ng natanggap ng aming mga kamag-anak." Kaya sinabi ni Moises sa Panginoon ang kanilang hinihingi. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Tama ang sinabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Kailangan bigyan mo sila ng lupa kasama ng mga kamag-anak ng kanilang ama. Ibigay sa kanila ang lupa na dapat sana ay sa kanilang ama. At sabihin mo sa mga Israelita na kung mamatay ang isang tao na hindi nagkaanak ng lalaki, kailangang ibigay sa kanyang anak na babae ang kanyang lupa. At kung wala siyang anak na babae, ibigay sa kanyang kapatid na lalaki. At kung wala siyang kapatid na lalaki, ibigay ang kanyang lupa sa kapatid na lalaki ng kanyang ama. Kung walang kapatid na lalaki ang kanyang ama, ibigay ang kanyang lupa sa pinakamalapit niyang kamag-anak at ang kanyang kamag-anak ang magmamana ng lupa. Ito'y susundin ng mga Israelita bilang isang legal na kautosang dapat sundin, ayon sa iniutos ko sa iyo, Moises." Pinili si Josue bilang kapalit ni Moises. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umakyat ka sa kabundukan ng Abarim at tignan mo roon ang lupaing ibinigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos mong makita ito, sasama ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno, tulad ng kapatid mong si Aaron. Dahil noong nagrebelde ang mga Israelita sa akin doon sa bukal ng ilang ng Zin, sinuway ninyo ni Aaron ang aking utos na ipakita ang aking kabanalan sa mga mamamayan. Ang bukal na ito ay ang Meriba na nasa Kadesh sa ilang ng Zin." Sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, Diyos na pinanggagalingan ng buhay ng lahat ng tao, pumili po sana kayo ng isang tao na mamumuno sa mga mamamayang ito at mangunguna sa kanila sa labanan, upang ang inyong mga mamamayan ay hindi maging tulad ng mga tupang walang tagapagbantay." Kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipatawag si Josue na anak ni Nun, na puspos ng espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. Patayuin siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan, at ipaalam mo sa kanila na pinili mo siya para pumalit sa iyo. Ibigay mo sa kanya ang iba mong kapangyarihan upang sundin siya ng buong mamamayan ng Israel. Kay Eleazar niya malalaman ang aking pasya sa pamamagitan ng paggamit ni Eleazar ng Urim sa aking presensya. Sa pamamagitan nito, masusubaybayan ni Eleazar si Josue at ang lahat ng mga Israelita sa kanilang gagawin." Kaya ginawa ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon, ipinatawag niya si Josue at pinatayo sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong kapulungan. At ayon sa iniutos sa kanya ng Panginoon, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Josue at ipinahayag na si Josue ang papalit sa kanya. Bilang kabanatang 28, ang pang-araw-araw na mga handog. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo sa mga Israelita na kailangan silang maghandog sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy sa nakatakdang panahon. Ang mga handog na ito ay ang pagkain ko at ang mabangong samyo nito ay makakalugod sa akin. Kaya sabihin mo ito sa mga Israelita. Ito ang mga handog sa pamamagitan ng apoy na inyong iaalay sa Panginoon araw-araw. 2 tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. Ang isang handog ay sa umaga at isa sa hapon, kasama ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na 2 kilo ng magandang klasing harina na hinaluan ng 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw na handog na inyong susunugin na inuutos noon ng Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai.
Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang handog na inumin na isasama sa bawat tupa ay 1 litrong alak at ibubuhos ito sa banal na lugar para sa Panginoon. Ito rin ang gagawin ninyo sa ikalawang tupa na ihahandog ninyo sa hapon. Samahan din ninyo ito ng isang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon at handog na inumin. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Ang mga handog sa araw ng pamamahinga. Sa araw ng pamamahinga, maghandog kayo ng 2 tupa ng 1 taong gulang at walang kapintasan, kasama ang handog na inumin at ang handog bilang pagpaparangal sa Panginoon na 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Ito ang handog na sinusunog tuwing araw ng pamamahinga, bukod pa sa pang-araw-araw na handog kasama ang handog na inumin. Ang buwan ng handog. Sa bawat unang araw ng buwan, maghahandog kayo ng handog na sinusunog sa Panginoon. Ang inyong handog ay 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ang lahat ng mga ito. Ang bawat toro ay sasamahan ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon ng mga 6 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis. Bawat 1 lalaking tupa ay sasamahan din ng handog na may mga 4 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang pagpaparangal sa Panginoon. At ang batang lalaking tupa ay sasamahan ng handog na 2 kilo ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ito ay mga handog na sinusunog, ang mabangong samyo nito ay makalulugod sa Panginoon. Ang bawat toro ay sasamahan ng handog na inumin na 2 litrong katas ng ubas, at ang bawat batang tupa ay sasamahan ng mga 1 litrong alak. Ito ang buwan ng handog na sinusunog na inyong gagawin sa bawat simula ng buwan sa buong taon. Maghandog pa kayo sa Panginoon ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis. Gawin ninyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa mga handog na inumin. Ang pista ng paglampas ng anghel. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa ika-14 na araw ng unang buwan. Bukas magsisimula ang 7 araw na pista. At sa loob ng 7 araw, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Sa unang araw ng pista, huwag kayong magtatrabaho, sa halip magtipon kayo para sumamba sa Panginoon. Maghandog kayo sa Panginoon ng handog na sinusunog na 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Kailangan na walang kapintasan ang lahat ng mga ito. At sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis, 6 kilo sa bawat toro, 4 kilo sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing bilang handog sa paglilinis para mapatawad ang inyong mga kasalanan. Ialay ninyo ang mga handog na ito bukod pa sa inyong pang-araw-araw na handog na sinusunog tuwing umaga. Sa ganitong paraan ninyo ialay itong mga handog sa pamamagitan ng apoy bilang pagkain para sa Panginoon. Gawin ninyo ito bawat araw sa loob ng 7 araw. Ang mabangong samyo ng mga handog na ito ay makalulugod sa Panginoon. Ihandog ninyo ito bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa handog na inumin. Sa ika-7 araw, muli kayong magtipon sa pagsamba sa Panginoon. At huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ang mga handog sa panahon ng pista ng pag-aani. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, sa panahon na maghahandog kayo sa Panginoon ng bagong ani ng trigo, huwag kayong magtatrabaho, sa halip magtipon kayo bilang pagsamba sa Panginoon. Maghandog kayo ng handog na sinusunog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang lalaking tupa na 1 taong gulang. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. At sa paghahandog ninyo nito, samahan ninyo ito ng magandang klaseng harina na hinaluan ng langis, 6 kilo sa bawat toro, 4 kilo sa lalaking tupa, at 2 kilo sa bawat batang tupa. Maghandog din kayo ng 1 lalaking kambing para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan. Ihandog ninyo ito kasama ang mga handog na inumin
Bukod pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at ng handog bilang pagpaparangal sa Panginoon, siguraduhin ninyo na ang mga hayop na ito ay walang kapintasan.